So, nagbabalik tayo. Mabilis lang 'to, subukan nating maging mabilis kasi kailangan niyong malaman, breaking news. Actually, natanggal na yung lipstick ko kasi kumain ako. Okay. May nag-text sa atin coming from the Congress. From Congress, people from the Congress. Okay. Mga kababayan, okay, tingnan natin dito. Actually, kailangan malaman ninyo ng mga supporter, tayo mga supporter ni Inday Sara at supporter ng sambayan ng para sa katotohanan. Alright, tingnan natin to. Okay. Mga kababayan, sa Monday, anong araw na ba ngayon sa atin? Sa Pilipinas, Linggo. Sa Monday, may instruction ang palasyo ng mga ahas with tambaluslos. Okay? May marching order po ang Malacanang. Si Bangag. Well, wala namang ibang bida dito sa katarantaduhan. Si Bangag, si Lisa at si Tamba. Grabe, ang lupit po ng kanilang script. Lahat may script. Okay? Ang next na boboljakin po niya, ang next po na boboljakin nila ay yung absences daw ni Vice President na hindi po siya nagpakita and 2 times lang po daw siya pumasok sa DepEd. Okay? May papel silang hawak na attendance ni Inday. Sa Monday, magkakaroon sila ng emergency meeting. Okay? I don't know kung may nag-vlog na ba dyan, pero nakarating sa atin na information. So, sa mga staff ni Inday, for sure na rin na may nanonood ni isa man lang sa inyo. So, yun yung information na natanggap ko ayon sa ating puting ahas from the Congress. I-forward ko rin tong messages na to later sa mga pwedeng, mag-forward. So, ito ay utos ni Bangag, utos ng Malacanang, utos ni Tamba. Ayaw daw nilang tantanan si Inday Sara. At ito ay inutos sa Huwad Committee. So, again, titirahin nila si Inday Sara sa absences sa DepEd. Ang naisip ko diyan, 'di ba sabi ni Inday yung scar ni Inday dito na sinasabi niya na gorgor siya. I don't know, wala pa siyang mention doon kung ano talaga nangyari. Sinabi niyang sinubukan siyang ginurgor, that is really, it's not literal. Pero I believe, dahil nga syempre kung inoperahan si Inday, kung may nagkaroon siya ng operation, during that time, mayroong recuperation period. So, tingin ko yun yung titirahin nila kay Inday. Kasi nga, ayon sa ating source, Vice President Inday Sara, nahawak nila yung iyong attendance. Imagine niyo kasi gusto talaga nilang i-impeach si Inday Sara. So lahat na lang ng kaputahan nila, gagawa sila ng reason para talagang i-paint na tamad, si ganito, tamad ang ating Vice President, wala sa ayos, unhinged, kung ano-ano mga kaputahan ng mga salita dahil gusto niyang binanggit ni Inday na, sinuwalat ni Inday yung na-witness niya na si Bangag Jr. Madamot pa sa pinakamadamot. Well, anong expect mo? So, eto yung ganti nila. Kaya, absent si Inday, sila ang absent-minded, sabi ni Gerald. Yung absences. Okay? Yung absences daw ni Inday sa DepEd. Yun yung text sa akin, mga kababayan. Yun yung send sa atin. So, anyway, recently, nung nasa libingan nasa puntod, etong si Bangag ng kanyang tatay, ay tinanong siya, di ba, kung anong masasabi niya, anong komento niya na sa binanggit ni Inday Sara
na huhukayin yung kanyang tatay at itapon sa West Philippine Sea. Tapos ang sabi niya, I'd rather not, not to comment daw doon sa sinabi ni Inday Bangag. And sabi niya, let's talk about it some other time. Hindi totoo na ayaw magkomento ni Bangag. Alright? Kasi duwag siya. Pero ang totoo, they're working behind the scene. So itong mga Huwad Committee na ito, na sinasabi nila, sabi ng nating source, kaya lang talagang sumusunod sila na parang asong ulol sa Malacanang at kay Tamba dahil sa budget. Kasi even ang iban sa kanila, sinisindak din. Diba? Maliban dun sa mga bida-bidahan dyan ng mga katulad ni Abante, ni Fernandez, Paduano, si Pimentel, 'di ba? Yung Masyondang Pimentel at yung grupo na 'yan, kaya sila nagdidila kipay kay Lisa at nagkiss kay Tambaluslos, kiss as kay Tambalus dahil talaga sa budget. Dahil kung hindi sila susunod kung paano tirahin ng Duterte, kung paano tirahin si Inday Sara, ay tatanggalan sila ng budget. Yan yung real deal dyan. Kaya talagang ganun sila ka-agresibo, ganun sila kababoy kung paano nila pagbintangan, i-paint about the confidential fund, na paulit-ulit na 125M. Kasi ang utos nga, ang mando ni Tamba to destroy Inday Sara sa kanyang ambisyon on 2028, mga palangga, then 4 years from now, sa kanyang pagtakbo. Di ba? So that year, come 2028, sa Monday, magkakaroon ng emergency meeting diyan sa House of Representatives, House of mga kawatan. So, may nakakarating naman sa atin ng mga information, pero kung kayo dyan, like kayo yung mga gwardya, or whoever you are, mga staff dyan sa Congress, so makimatsyag na lang kayo. Alright? Magkaroon ng emergency meeting at pag-uusapan nila kung paano nila targetin, panibagong target kay Inday Sara. So far, yung hawak daw nilang papel ay absences ni Inday sa DepEd. So, kung natatandaan ninyo, yung scar ni Inday, nung sinabi niyang ginurgur siya, nasa DepEd pa rin siya noon eh. So, I believe, yun yung gagamitin kung bakit nag-absent siya. And maano naman ni Inday yan? Ma-justify naman niya yan at well, sa inyong sa boses ng taong bayan, mas mananaig ang katotohanan. Kaya nga you rally behind them. So ngayon, actually recently, dito sa group chat namin, may bago palang balita. It's about Inday din. Okay? Ano ba date ngayon dito sa amin? November 3, so November 4 dyan sa inyo.